Hi guys! Welcome to my channel. So, sorry hindi ako nakakapag-upload lately, and also alam niyo naman nawalan ako ng pinakamamahal kong alaga, si Shane Ate Kulit. Pero, ang good news, meron akong papakilala sa inyo. Tadaan! Oh, look at the camera, anak. Ito si Phoebe. Yan, Phoebe, say hi. Okay, ayan. So, bali mga 1 month pa lang siya, pero medyo mabigat, matakaw. Nahanap ko to sa Facebook kasi yung mga page ng adoption, then ito nahanap ko. Meron akong mga nakausap, pero ito yung pinaka madaling kausap. And also, yung una ko kasing nakausap, hindi siya tumupad sa usapan. Nag-usap kami, tapos binigay niya yung puppy sa iba kasi ang gusto niya dalawa kunin ko. Isa lang kasi yung kailangan ko kasi nga mayroon na akong isa si Maki, and then mayroon akong isang kukunin pa sa kapitbahay. So, yun. Hindi niya tinupad yung usapan namin. Binigay niya sa iba yung tuta. So, medyo nainis ako doon. Pero okay lang kasi maybe it's not meant to be kasi kami ni Phoebe ang meant to be. Di ba, anak? Mabango na siya, guys. Pinaliguan ko siya. And mamaya-maya lalabas ako, bibili ako ng dewormer. Di ba? Pagkatapos may deworm, tuturukan ka ni Doc. Look, kilala mo yun si Doc? Si Ate Maki mo, kilala yun. Hindi maganda ang acquaintance nila ni Doc. Sana ikaw, oo. Mabait ito, oh. Tingnan mo, mabait ito. Aspin naman siya, Aspin. Ayan, oh. Ito naman kakaiba ang tenga, guys. Nakaganyan. Nakaganto lang siya kanina kasi nilinis ko. Hindi bumalik. Ayan, oh, tignan mo. Pag ginanya, hindi bumabalik. Kailangan iganon mo siya. Cute po ba si Phoebe? Okay. Like nyo naman kung cute si Phoebe, ha? Bait-bait siya, guys. Oh. At saka clingy. Gusto niya laging nakasunod sa akin. Nahirapan nga ako maligo kanina. Nagmamadali ako. Iyak ng iyak. Kasi si Ate Maki niya hindi pa sanay. Medyo hindi pa masyadong nagsisink in kay Maki na may bago na siyang kapatid. But I know eventually matatanggap niya rin si Maki. Si Ate Shane dati ganun din naman sa kanya pero natanggap siya. Nung kalaunan, isang araw magigising ka na lang, naglalaro na sila. Ganun. Ayan. Mag-hi ka sa kanila. Magpakit ka naman. Hi po! Ako po si Phoebe. Kinuha ko yung name dito sa character ng paborito kong sitcom, which is Friends. Hindi ko naman pwedeng ipangalan lahat ng character doon sa mga aso kasi 6 yun. So, ayok. Hindi ko kaya mag-alaga ng 6 na aso ata. Hindi kaya. So, yan. Si Phoebe kasi medyo hindi masyadong common yung name. Babae siya, obviously. Phoebe. My baby. So, yan lang guys. Pinapakilala ko lang, sinasabi ko sa inyo. So, thank you po sa mga nagpakita ng concern sa akin nung namatay si Ate Kulit ko. Sobrang na-appreciate ko kayo. Malalaman mo talaga yung mga tao nagkikare sa'yo pag may nangyaring ganon. Honestly guys, hindi pa ako nakaka-move on. I haven't really moved on. Kahit nung namatay si Laila at si Cassie or Castiel, hindi naman ako talaga totally naka-move on. Namimiss ko pa rin sila. Nung isang gabi, iniyakan ko pa rin si Kulit. And kahit nandito na si Phoebe, namimiss ko pa rin si Shane, si Ate Kulit ko. And I think a part of me will always miss her. Kasi I will always love her. So as Cassie and Laila. Pero, hindi talaga ako naka-move on. Sabihin na lang natin, you just have to learn how to cope. Kasi kailangan ko pa rin mabuhay, siya nasa heaven na, so ganun talaga. Pag namatayan ka ng aso, tas close na close kayo ng aso or kahit anong pet mo, hindi ka naman talaga nakaka-move on, pero eventually, parang nakaka-learn ka na lang how to cope. Kasi kailangan. Saka, meron akong bago, ito si Phoebe, kailangan ng mama. No? Ngayon pa nga lang, sunod na ng sunod sa akin.
Kaya natapakan ko siya kanina kasi sunod ng sunod. Kahit saan ako pumunta, literal. Naalala ko tuloy yung personality ni Shane. Kulit. Ganun yun si Kulit eh. Makimama. Yung iba, love naman nila ako. Pero yun talaga clingy sa akin yun. Kaya sabi ko, wala parang si Kulit ito. Kaya feeling ko padala siya ni Shane. Possible kaya yun? Padala siya ni Shane kasi yung personality niya parang si Shane. Ay, antok na. Ay, antok na, baby. Antok na ang baby. Antok ang baby. Ala, humihilik-hilik. Ang cute! Oh! Antok ka naman. Baby pa nga talaga ito. So guys, yun lang ha. Pinakilala ko lang sa inyo kasi kailangan ko umalis. Bibili ako ng dewormer. Deworm. Purga ha. Purga. Pagkatapos si Purga, pakilala kay Doc. Kay Doktora. Tingnan ko kung magkasundo kayo ni Doktora. Yung unang bisita ni Maki kay Doc, okay sila. Nung pangalawa, nakilala niya si Doc. Sabi niya, ito yung nantuturok tong babaeng to eh. Nantuturok yung babae na yan. Ikaw kaya, tingnan natin ha. Try natin tong isa. Ang cute! Malusog naman siya. Ang takaw guys. Para siyang si Kulit. As in, para siyang si Shane. Yung personality niya, lahat. Sabi ko, hala, parang si Shane. Namamalik mataba ko. Naniniwala ba kayo dito? Nung isang araw, naglilinis ako ng sapatos sa may baba ng bahay ko, sa may hagdan. Parang nakita ko si Shane sa peripheral ko. Parang nakita ko siya sa sulok ng mata ko na nakatingin sa akin. Kasi nung buhay pa yun, pag bumaba ako, sisilip yun sa taas ng hagdan. Parang nakita ko siya ng ilang seconds. Tapos pagtingin ko, nawala siya. Ewan ko. Hindi ko naman siya iniisip that time kasi naglilinis nga ako ng shoes. Sabi ko, ba yun? Tapos pagkatapos nun, dumating na ito. Yan o, titigan nyo yan o. Yung tenga mo, parang pang labrador. Chuchu ha. Phoebe, you be a good dog, good girl, okay? Behave ikaw lagi. So yun lang guys, thank you so much. Bye-bye!